Joining us now is Kabataan Party List Representative Rene Co, one of the lawmakers closely watching how the 2026 national budget will be implemented. Good morning, Kong, and thanks for joining us. Good morning. Thank you very much for inviting us. And Happy New Year. Happy New Year as well. Now, we have a budget. Of course, the President Marcos vetoed some of the unprogrammed appropriations. Do you agree with the President decisions to veto portions of the unprogrammed appropriations? Or do you feel na dapat yung buong unprogrammed appropriations ang kanyang na-veto? Dapat po yung buong unprogrammed appropriations ang vinito. Ang interpretation actually natin, the much-touted veto of 92.5 billion pesos in unprogrammed appropriations is nothing but pampalubag loob. Token gesture po siya to distract from the billions in pork barrel funds that remain untouched in the signed budget. Well, una po, no, yung pagkakaroon ng unprogrammed appropriations or standby appropriations, that is not a process found in the Constitution. Kung meron pong excess income na na-realize ang government, ang nakalagay po na process doon ay mag-submit ng supplemental budget yung DBM Malacanang to the Congress. At ito ay aaprobahan for use no in the later part of the year. Hindi po itong martial law relic of having purposes na nakalagay and then later on pwedeng planuhin na lang kung paano yon. And yun po yung unang pinaka-main reason natin kung bakit dapat buong unprogrammed appropriations ang vinito or in the first place non-existent, no? Kasi may process na dapat nag-undergo yan. And number two, no, nandiyan pa rin standing ang analysis natin how our budget is actually not responsive to the needs of the Filipino people. Because ang main priority niya is it upholds the pork barrel system. Hindi naman na-veto ang allocables. Hindi na-veto ang local government support fund na mas nilakihan yung essentially pork na pwedeng mag-dip into ang Malacanang, ang government, and ipapasa sa local government na kailangan, so to speak, etc. So, andyan pa po silang lahat. And so, therefore, our system is still vulnerable to corruption, still vulnerable to patronage politics, and not responsive to the needs of the Filipino people. And of course, I'm assuming you don't agree that this is, as what they said, the cleanest budget ever because of what you just mentioned. Unfortunately, hindi. No, we see how many ways kung may sinasabing quote-unquote most open and transparent budget ito, but this is just a press release. What is the reality? Despite there being live streams, no, hindi naman masyadong na-effort na bigay yung reports as necessary to the public para mas naintindihan nila yung nangyayari in the budget processes. Crunching the 8 hours na naka-live stream yung buong process, and andyan pa rin yung dinidiscover natin na processes that at the end of the day, ang nakakaganansya ay yung mga iilang nasa kapangyarihan, mga mambabatas, yung mga kakuntsaba nilang mga officials, whether it be in the PWH or the localities, and hindi yung needs of the people. Nandyan pa rin yung standing reasons natin ng paghihirap ng mamayang Pilipino. Our industries have shrunk. And therefore, ang mga kabataan ay pinupush na mag-abroad and hindi mag-take in ng domestic jobs here. Ang ating mga magsasaka ay nagugutom pa rin, wala pa rin sariling lupa, and causing this shortage of rice and this shortage of opportunities, even though we're an agricultural country. All this goes to show that yung pinaka-pressing needs natin, which we've laid out in demands, in interpellations, they're not seen in the budget. And what is still there is millions, billions, where existent pa rin yung system where you pwede kang makakapagkuntsaba ng contractor, makakuha ng napakalaking kickback, and political dynasties, contractors, those that are greedy for power can still get capital back. Alright, so you've mentioned a lot of points there, and isa-isahin natin, unahin natin itong unprogrammed appropriations. Kausap ko po yesterday si Congressman Erice, and he said that he's going to push to file a petition before the Supreme Court to question nga the legality of this unprogrammed appropriations, because sabi nga niya,
tulad ng nabanggit mo kanina, ang program appropriations ay wala yan sa konstitusyon natin. So ang tanong po dito, Kong, will you support that petition? Will you be behind that petition as well? Yung pinaka whether we'll be behind is something hinihintay pa natin, but on my part, I'd like to support all efforts para patama yung budget processes natin. And it includes yung pagtanggal ng recognition ng unprogrammed appropriations. Again, this is a martial law relic. It used to be called standby appropriations. Yeah. And we have seen in the past few budget cycles how it can be prone to abuse. Noong 2023, inaprubahan yung pagglobo ng unprogrammed appropriations, and naging daluyan ito kung paano may special provision na inaprubahan that allowed the government na tanggalin yung pondo ng PhilHealth, ibalik sa National Treasury, at i-allocate ito para pagpondo ng unprogrammed appropriations, which included flood control projects. Now, we have discovered in the past few months, a lot of them are ghost or substandard by design. Para Okay. mas makalaki yung pocket ng Right. mga nagno-nominate nito or nakaka-kickback from this. So, at the end of the day, kailangan matanggal na yung unprogrammed appropriations. Yeah. We would support kung paano tanggalin to, whether it be sa Supreme Court processes or yung tuloy-tuloy na pagpukpok niya sa budget cycles, that this shouldn't exist in the first place. But Representative, kasi isa rin po sa mga tinitignan dito sa budget na to, yung mga ayuda-ridden funds, at kasama nga dito yung MAIFIP, at saka tinitignan dito, although may prohibition na bawal na ngayon yung mga anti-EPAL campaign sa pagdidistribute ng mga ayuda sa ating mga mamamayan, pero there's no specific prohibition on political endorsements for aid access. Ito yung tinatawag natin na GL o yung guarantee letters na nagiging patronage, 'di ba siya, political patronage sa mga politiko natin. So, have you seen in that budget kung talaga bang wala ng GL o nandoon pa rin siya? Maraming claims na hindi na kailangan ng GL, etc. Pero andyan pa rin naman yung existing system where there can be nominations or there are required nominations to access these services. And because of the endorsement of a certain politician, makukuha ng isang mamamayan yung service na to. At the end of the day, yun naman yung gusto nating matanggal na proseso para makuha yung services. Because dapat, these services are free for all. They should be accessible, and nariyan, no matter kung may backing ka ng politiko or hindi. Yes, may nakita tayo doon sa mga special provisions na worded na dapat hindi present si politiko, dapat walang representatives niya, etc. Pero we have seen these same provisions legislated in, for example, election law. Diba? Yung these kinds of limitations in donations, limitations in dapat walang distribution ng ayuda, etc. some days before the election, has it stopped yung gantong practice ng pagbibigay ng pera during elections? Hindi pa rin. Kayang ikutan at hinahanapan ng paraan ng mga politiko na gustong yung pangalan nila and yung like nila ay naka-associate sa services nito, na i-associate pa rin ito sa kanila some way or another. At the end of the day, what needs to happen is a change in the system. Hindi yung naglalagay tayo ng band-aids so that this system, which we have proven, is still patronage, is still nomination-based, ay i-maintain natin siya. So dapat hindi na lang nilagay yung pondo sa AIX, sa TUPAD for example. Dapat yung talagang pondohan natin kung paano mas magkakaroon ng trabaho in the Philippines, for example. Well, since it's not clear in the budget, sa budget natin 2026 yung prohibition nga nitong guarantee letters, ang sinasabi naman ni Finance Secretary Toledo ay yung prohibition pwedeng gawin, ma-implement o ma-work out through implementing agencies. Do you think that is going to happen in the future? Well, we have yet to see yung guidelines na to, pero sa akin,
I don't have my hopes high up na yung implementing rules na ito ay una, no, magiging walang butas or foolproof, and two, na hindi hahanapan ng paraan ng mga politiko na ikutan pa rin to somehow. Alam po natin kung paano, for example, nag-ooperate discreetly yung nominations or even yung pag-associate with a certain politician, yung pag-access ng services na to. Pwedeng through representatives in local communities that don't have to be specifically associated with a party list or with a politician. And through there, alam pa rin ng mga constituents na, oh, dahil sa backing ni this politiko, may ganito. So, we have yet to see. Pero again, ang dapat sanang nangyari, hindi na lang tong band-aid assistance programs ay continuously pondohan. And I think, conscious naman din po yung mga politiko natin na this is the case. Because nung pumasa or noong pinasa yung NEP, no, for these kinds of budgets, hindi siya as malaki. And then lumaki na lang siya at the end of the process. Which is to say, meron talagang pagiging discreet ng pagtaas ng budget na ito, no, na dapat yung pagbantay natin and yung galit natin yung nagpapahupa nito. So we have to be more vigilant and watchful. Hindi lang for this budget cycle, pero for future budget cycles as well. Right. It's good that you mentioned that, that we should stay vigilant and watchful, because you also discussed earlier yung tungkol sa allocables, which is not publicized, no? Allocables ng congressmen and senators. Knowing that it is already passed yung ating 2026 national budget, paano natin, how are we going to scrutinize the allocables when in fact it is not publicized at all? Yeah, unfortunately, no. And hindi rin vetoed ang DPWH allocables. Yes. And dahil hindi siya vetoed, naka-ensure ngayon ng Malacanang President Marcos Jr. yung continuation of the most entrenched system of corruption in government that allows, no, a well-oiled machinery of kickbacks, overpricing, and ghost projects. Sa bahagi namin, and sa bahagi nating lahat, no, kailangan nating kalampagin yung greater transparency from these institutions. But we also have to look at signs, diba? Parang there's a meme that goes na if I get rich, there would be signs. And we see signs, no? Our public officials are not living simple lives as required by law, but they are living, no, lavish lifestyles. And we have to look at kung bakit ba ganon yung pamumuhay nila. And is it because of kickbacks? Is it because of the overpricing? Makikita natin yan throughout the process. So I'm happy to note that during the past months ay maraming mga natayong local councils, no, people's councils or anti-corruption associations na may efforts na tinitignan yung local projects, no, whether it Yung be mga budget watchdog, a flyover na hindi kailangan, etc. Mas gawin natin po yun. Okay. Alright, and I also wanna ask you din, Kong, yung regarding dun sa mga natira na line items under the unprogrammed appropriations. Yung foreign assisted projects, yung military modernization, risk management, etc. Mga billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito, Kong. Ang isa sa mga dahilan, no, sinasabi ni ES Recto ay they didn't make the cut in the budget planning. That's why nandun sila sa unprogrammed appropriations, or some of them are already implemented or are set to be implemented. So, do you agree on that? I mean, paano ba? Kung hindi tama yung sinasabi ni ES Recto, ano ba dapat ang ginawa? Dapat nagpasa sila ng supplemental budget. Even if it came later, no, even if hindi niya na-make yung cut ng NEP, the Constitution provides a process na kung ano man yung kailangang habulin, pwede pong ipasa through Congress in this way. Wala pong nagpipigil sa ganun. May magsasabi, of course, na hassle, mahaba yung proseso. Pero that is what That's we the ought right to thing to do. do when we talk about kung ano yung pagsunod sa mga prosesong nakalagay dyan na inaprubahan ng mamamayan na ratify through a 1987 Constitution. Yun na lang po sana yung ginawa.
Well, before I let you go, taking this opportunity na rin, Congresswoman, to ask you regarding the so-called break bonuses, na sinabi ni Congressman Toby Tiangco na nag-ugat, doon sa naging pahayag ni Congressman Leandro Leviste na prior to the ratification of the budget, there were Christmas bonuses that were given to congressmen. Number one, is that true? Is that, ang sinabi kasi ni Congressman Egay Erice, hindi daw yun bonuses, but MOOE. Diba? Number one, is it true? Kayo po sa opisina ninyo, do you get these bonuses at all? And how much? Unfortunately, or hindi kasi not only are we minority of the minority pa ang Makabayan Bloc. Perhaps sa iba, this is true. And sa bahagi ng mamamayan, kailangan din kalampagin, kung may gantong mga nakukuha ang congressmen or legislators, bakit? And, ilabas, kung bakit may gantong nakukuha and for what reason. So wala po ang inyong opisina. According po kasi to Congressman Erice, sa kanya meron silang natatanggap pero mostly for other expenses nga daw po ng kanilang mga tauhan. And of course kapag nag-break, 'di ba, yung kailangan bigyan ng sasweldohan yung mga staff, etc. And mostly pa nga daw ay nag-aabono pa siya. Pero kayo po, para dun sa inyong additional na mga tauhan, hindi po sila nabibigyan nitong MOOE na to? Oo, wala po. As I've stated in public record before, yung pinaka nakukuha talaga natin, yung salary, and I take only what is necessary for myself, and the rest ay through the organization ginagamit para suportahan yung iba't ibang activities. It's limited, pero sa bahagi namin clean, yung kamay namin, so to speak. Oh, and then lastly na mabilisan na lang po, Kong. Bakit po sa tingin nyo kayo wala, yung iba meron? I guess it's because of the scrutiny that we underlay these processes. Hindi siya desired, ng leadership. Mas gusto nila yung mga nakalinya at nakokontrol yung nasasabi. And this is what we have to do para baguhin yung mga processes na to be something else, to be something hindi lang closer to the people pero hawak ng mga mamamayan at hindi lang ng iilan. Alright. This isn't to toot my own horn, but this is to, of course, continue encouraging everyone na ito dapat yung ginagawa natin, when we talk about people's governance, lahat tayo participants dito, and we have to be loud, we have to be present all the time, and challenging, yung mga people that could be accepting or we know to accept a lot of capital, have a lot of stake in power, na hindi dapat ganyan. Public service is a service, it's not an investment. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Kabataan Party List Representative Rene Co. Maraming salamat. Thank you very much.